Sa isang dalampasigang mahangin, nagkamping ang magkasintahan, nakaupo sa munting tolda upang iwasan ang bagyo. Tinanong ni Jayan Mui ang kasintahan na saan ang sinabi mong romantikong kamping sa dalampasigan. Ang pagpapakulo ng tsaa sa paligid ng apuyan. Ang hand-ground na kape. Nasaan ang barbecue sa tabi ng dagat? Sinabi ng bida na gutom siya, ngunit si Shen Jingshen ay tahimik na pinatay ang ilaw at nang binuksan niya ito, mayroon siyang hawak na supot ng biskwit. Nang makitang hindi kumakain ang kasintahan, pinatay niya ulit ang ilaw at naglabas ng isang bote ng tubig. Patuloy siyang umiling at muling sinunod ni Shen Jingshen ang kanyang hiling. Sa pagkakataong ito, bumukas ang ilaw ngunit walang laman ang kanyang kamay, na lalong ikinainis ni Jayan Mui at sinigawan ang kasintahan. Ngunit nang baliktarin ni Shen Jingshen ang kanyang kamay, saka lamang natuklasan ni Jayan Mui na iyon ay isang singsing. Sa sandaling iyon, may magagandang paputok na sumabog sa labas. Sinabi ni Shen Jingshen, sa totoo lang, naghanda ako ng isang napakaromantikong proposal ngayon, ngunit hindi ko inaasahang magiging ganito ang panahon sa labas. Sa isang espesyal na sitwasyon, nag-propose si Shen Jingshen sa kanyang kasintahan. Sa una, nagpakipot pa ang bida ngunit agad ding pumayat. Pagkatapos ng camping, nag-empake si Shen Jingshen at tinawagan ang kasintahan para sunduin siya. Pagkababa pa lang niya ng tawag, isang kotse ang mabilis na humarurot patungo kay Shen Jingshen na ikinamatay niya. Sa kanyang huling sandali, nakita niya na ang taong nakasakay sa kotse ay walang iba kundi si Jayan Mui. Pagkalipas ng 3 taon, biglang nagising si Shen Jingshen sa kama kasama ang kanyang kasintahan sa isang kakaibang paraan. Pagkakita sa name tag na Hizo Chuan, naalala niya na kagabi, si Hizo Chuan ay isang bartender sa bar na inupuan ni Jayan Mui. Maingat na nagtimpla si Hizo Chuan ng isang baso ng alak at dinala ito sa tabi ng napakagandang si Director Jayang bilang alo. Walang pag-aalinlangan, agad na tinikman ni Jayan Mui ang alak. Lumipat si Hizo Chuan sa gilid at gumamit ng salamin upang sumilip kay Jayan Mui, naghihintay ng pagkakataon upang hulihin ang masarap na biktima. Pagkaraan ng ilang sandali, naging tuliro ang bida at hindi na makontrol ang sarili. Nang makita ito, lumapit si Hizo Chuan at isinuot ang jacket kay Jayan Mui at tumakas. Pagkatapos nito, mabilis na kinuha ni Hizo Chuan ang isang bag ng yelo at pumasok sa silid ni Jayan Mui bilang isang service staff. Sa sandaling ito, tuluyan ang nawala ng kontrol si Jayan Mui, ay akusang loob siyang lumapit at nakipag-ugnayang pisikal sa mapalad na waiter. Lumaban din si Hizo Chuan ngunit hindi naging matagumpay. Direkta siyang itinapon ng babae sa kama at hinubaran ng damit. Sa kritikal na sandali, lumitaw ang espiritu ni Shen Jingshen, sumakop sa katawan ni Hizo Chuan at binaligtad ang sitwasyon. Sa puntong ito, nagyakapan ang dalawa na parang isang tunay na magkasintahan. Naaalala ang nangyari kagabi, nagpasya si Shen Jingshen na patuloy na mabuhay gamit ang pagkakakilanlan na ito upang imbestigahan ang aksidente 3 taon na ang nakalipas. Sa labas ng bulwagan, dinala ni Director Fang ang isang grupo ng mga reporter sa hotel at hindi niya nakalimutang utusan ang grupong ito na sumugod at harangan ang pinto ng silid. Dinala niya ang mga reporter sa silid at malakas na sinigawan si Hizo Chuan dahil sa pangangahas nitong makipagtalik sa kanyang fiance. Ang bastos na ito ay sumigaw at hinikayat ang lahat na kuhanan ng litrato ang nangangaliwang si Director Jayang kasama ang isang security guard ng Dent Group. Nang marinig ito, naalaala ni Shen Jingshen ang alaala ni Hizo Chuan na isang gate guard na palaging hinahamak at sinisigawan ni Director Fang. Agad siyang tumayo at pinalayas ang grupo palabas ng silid upang protektahan si Jayan Mui. Nang tanungin ng reporter tungkol sa nangyari sa kama, agad sinabi ni Shen Jingshen na si Director Fang ang humiling sa kanya. Sa sandaling ito, hindi pa rin umamin si Director Fang hanggang sa lumabas si Jayan Mui at sinumbatan siya. Doon lang siya natakot. Hinawakan ni Jayan Mui ang kwelyo niya at sinabing ang kasunduan nilang dalawa ay walang halaga. Iginalang niya ang pamilya Dance, kaya hinayaan niyang manatiling tahimik ang lahat. Binalaan ni Jayan Mui si Director Fang na huwag nang maging mapagmataas pa at naglabas ng isang supot ng gamot mula sa kanyang bulsa. Naalala niya ang tanawin kagabi kung kailan inimbestigahan ni Director Fang ang eksena at pinilit si Hizo Chuan na sumunod sa kanya. Kahit hindi pa inilalantad ni Jayan Mui ang kanyang tunay na mukha, naramdaman pa rin ni Director Fang ang hiya at patuloy na itinanggi ang kanyang pagkakasala. Pagkatapos, tinawag ng bida si Bailong upang bigyan ang bawat reporter ng isang tape ng dokumentasyon tungkol sa insidente kahapon. Kaya, matagumpay niyang binaligtad ang sitwasyon at pinalayas ang mga reporter. Sa sandaling ito, nang aalis na si Shen Jingshen, tinawag siya ng bida at binalaan na panatilihing lihim ang nangyari kagabi. Nang marinig iyon, sinabi ni Shen Jingshen, kung ayaw ni Director Jayang na malantad ang nangyari kagabi, bakit hindi mo na lang ako panatilihin sa tabi mo para madali mong makontrol? Nang makita na gusto nitong manatili sa tabi niya, seryosong tinanong ni Jayan Mui, sino ang nagdala sa iyo rito? Nang makita ang reaksyon ng kabilang panig, naisip ni Shen Jingshen, tiyak na nakilala ako ni Jayan Mui. May tinatago ka ba? Nagkunwari si Shen Jingshen na inosente at sinabing hinila siya ni Jayan Mui sa silid. Nang marinig iyon, inalok ng bida ang waiter na pumalit sa pwesto ng kanyang fiancé. Agad na pumayag si Shen Jingshen at nag-isip, ikaw ba talaga ang bumangga sa akin noong gabing iyon? Pagkatapos suriin ni Jayan Mui ang profile ni Hizo Chuan, napansin niyang hawig ito sa kanyang ex-boyfriend at susubukin niya ito. Pagka-uwi niya, nagdala si Bailong ng medical examination report. Ipinakita ang ilang kagat ng lamok na iniwan noong nakaraang gabi. Si Jayan Mui mismo ang lumapit upang kunin ang sukat ng katawan ng kanyang fiancé. Ngunit kakaiba, ang katawan na ito ay ganap na akma sa kanyang ex-boyfriend. Naisip ng bida, kahit sino pa siya, aalamin ko. Pagkatapos ay dinala niya si Shen Jingshen sa beer pub upang ipasuri sa kanyang matalik na kaibigan. Alam ni Shen Jingshen na ito si Gao Chenglin na nagpapatawa sa kanya
niya, ngunit nanatili siyang kalmado at umalis. Sa labas, nakasalubong niya si Director Fang na galit dahil sa kasunduan, kaya inanyayahan niya ang security guard sa isang sulok upang mag-usap. Sa loob, kinailangan ding aminin ni Chenglin na ang taong ito ay talagang kamukha ni Shen Jingshen noong mga nakaraang taon, ngunit hindi siya sigurado. Sinabi ng bida na susubukan pa niya ito sa loob ng ilang panahon. Sa kabilang banda, ibinuhos ng Rogue na iyon ang kanyang galit sa bida upang gumaan ang kanyang loob. Sinubukan ni Shen Jingshen na gumanti, ngunit nakita niya ang isang tao na nagmamasid sa malayo, kaya nagtiis na lamang siya upang hindi siya mabunyag. Matapos niyang bugbugin si Shen Jingshen hanggang sa hindi na ito makakilos, tumakbo si Bailong upang iligtas siya at nagulat kay Jian Mui. Lumabas na nang pumasok ang dalawa sa eskinita. Nakita sila ni Bailong at nagulat kay Jian Mui. Direktang pinanood ni Jian Mui ang labanan, naghihintay ng sandali upang makita ang reaksyon ni Zhuan, ngunit walang siyang nakitang anumang reaksyon. Naisip niya, kung si Shen Jingshen iyon, tiyak na lalabanan niya ito. Naghintay siya hanggang sa makita niya na hindi na gumagalaw ang tao, bago niya dali-daling inutusan si Bailong na tumulong. Pagbalik sa bahay, nasaktan ang bida sa nakitang pasa sa mukha ng kabilang panig at sinisi si Bailong. Ngunit sa simula pa lang, gusto niyang makita ang reaksyon ni Shen Jingshen, kaya si Bailong ay walang kasalanan. Buong gabi, ang bida ay nakaupo sa tabi ng kanyang fiant na hindi niya alam ang pagkakakilanlan at inalagaan siya. Naisip ni Jian Mui kung gaano siya umaasa na bumalik si Shen Jingshen. May pagkakataon kaya siyang magbayad ng kasalanan. Nang magising si Shen Jingshen at makita ang mahal niya sa tabi niya, nagtaka siya kung hanggang kailan pa magpapanggap ang kabilang panig. Kinaumagahan, pumasok siya sa silid ng bida, sinuri ang computer, nakita ang medical records at ipinadala ito sa telepono. Kasabay nito, bumalik na rin si Jian Mui at tinawag ang kanyang pangalan. Nang makarating siya sa silid, lumabas si Shen Jingshen mula sa banyo, ngunit may pawis ang mukha. Tiningnan niya ang computer at pagkatapos ay inutusan ang isang tao na imbestigahan ang kasaysayan ng operasyon. Nagulat din si Bailong na ang lalaki ay lumabas upang magboluntaryo sa isang nursing home hospital. Nagkataon, iyon mismo ang ospital kung nasaan ang kanyang ina. Nang marinig iyon, pumunta si Jian Mui kasama si Bailong upang tingnan ang sitwasyon. Sa kabilang banda, pagkarating ni Shen Jingshen sa ospital, narinig niya ang tawag na anak. Ang tumawag ay ang kanyang ina. Tumakbo si Shen Jingshen sa tabi ng kanyang ina nang paalalahanan siya ng nurse na hindi siya dumalaw nitong mga nakaraang araw at nalulungkot ang kanyang ina. Iniisip ng nurse na alam mo ring itinuturing kanyang parang nawawalang anak niya sa loob ng maraming taon. Buti na lang at bumisita si Yi Gixuin kaya sumaya siya. Pagkatapos magsalita, umalis ang nurse upang iwan ang mag-ina na magkasama. Si Chides Tintidik ay tuwang-tuwa na muling makita ang kanyang ina at agad itong yakap na napaluha. Ibinigay ng kanyang ina ang inihanda niyang chicken rice dahil paborito iyon ng kanyang anak. Sa loob ng kahon ay may larawan ng kambal. Nang tanungin, nalaman niyang nawala ang kanyang nakababatang kapatid noong taon na iyon at hindi na nila ito natagpuan. Magkamukha silang dalawa, tanging ang kapatid na lalaki lang ang may nunal sa braso. Niyakap ni Chides Tintidik ang kanyang ina at nang makita ang nunal ng kanyang kapatid, doon niya napagtanto na ito ang kanyang nakababatang kapatid. Noon dumating din ang babaeng bida at nakita ang mag-ina na naglalambingan. May naririnig na sigawan sa bandang ito ng isang matanda, kaya tumakbo si Gihilong para tulungan ang mahihina. Ang hooligan ay hindi naawa, inihagis pa ang mangkok ng lugaw patungo kay Jiang Ei. Sa pagkakataong ito, mabilis na tumakbo si T.S. Tintide at ginamit ang kanyang sarili para protektahan siya. Ang kanilang matalik na pagdampi ay nagpaalala sa babaeng bida ng araw na nagpropose sa kanya ang kanyang kasintahan. Dumating din si Gigi T.8 at binati si Jiang Eizai at ipinakilala ang kanyang anak. Sinubukan niyang ipakilala ang isang kasintahan kay Jiang Eizai, ngunit hindi niya inaasahan na nagkakilala na pala silang dalawa. Pinuri niya na ito ay tiyak na tadhana at sila ay isang napakagandang peres. Nang makabalik, nakita ni Jiang Eizai na tulala si T.S. Tintide kaya tinanong niya ito, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, ang pag-iisip ay nakikita na sa mukha ni T.S. Tintide. Pagkatapos ay tiningnan ang bida ang medical record at nagpunta sa Kim Kip Psychological Counseling Center upang magtanong. Ngunit hindi madaling makipagkita sa doktor doon, kaya humingi ng tawad si T.S. Tintide na gumamit ng banyo upang palihim na maghanap ng mga pahiwati. Kasabay nito, nagpunta rin si Jiang A.C. dito para magpa-check up ulit. Dito, tinulungan siya ng doktor na bumalik sa sandali ng aksidente 3 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng hypnosis. Naalala ni Jiang A.C. ang nakakatakot na eksena kung saan nabangga niya ang kanyang kasintahan. Sumigaw siya na nakakita siya ng maraming dugo. Nakita ng doktor ang matinding reaksyon ni Jiang A.C. kaya ginising niya ito. Pagkatapos ng pagsisikap ng doktor, sa wakas ay nagising si Jiang A.C. at sumigaw ng pinatay ko si T.S. Tintide. Habang ang babaeng bida ay nasa estado pa rin ng panik, nakita ni T.S. Tintide ang lahat mula sa isang sulok. Nagalit siya nang marinig niyang mismong inamin ng kanyang kasintahan na siya ang nagdulot ng aksidente noong taon na iyon. Mahigpit na hinawakan ni T.S. Tintide ang railing, ngunit kailangan pa ring pigilan ang puot sa kanyang puso. Pagkatapos bumalik, umupo si Jiang A.C. sa isang sulok. Naaalala ang kanyang sarili noong kakabalik lang niya pagkatapos ng reformation pagbabagong buhay. Noong panahong iyon, nahatulan ang babaeng bida sa pagpatay
namatay dahil sa pagmamaneho ng lasing at pinarusahan ng 3 taong pagkakakulong. Dahil sa mabuting pagbabagong buhay, nabawasan ito sa 2 taon. Bumalik siya sa kanyang walang tao na bahay at labis siyang nalungkot nang makita ang larawan ng kanyang kasintahan. Nang makita ang kanyang shirt, doon siya napaiyak. Naalala niya ang oras na nakilala niya si Iggy Swain at ang kanilang pakikisalamuha na hindi sinasadyang nagpakilig sa babaeng bida. Sa kabilang banda, nakita ng lalaking bida ang liham sa gate at binuksan ito upang tingnan. Nakasulat sa loob na buksan ang envelope upang sumali at ang resulta ay nasa kotse siya papunta sa isang lugar. Ang misteryosong grupo ng mga tao ay dinala siya sa isang madilim na lugar kung saan may makikita siyang tao. Pumunta ang lalaking bida dito kasama ang 3 pang lalaki. Nagtanong sila sa isa dahil ito ang unang pagkakataon na huli ang dumating. Tumingin ang lalaking bida kay Kao Tide at naalaala ang high-end private club na binanggit niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kamera sa malayo at tinawag ang pangalan ni Jiang Afi. Aba, humiling pala ang babaeng bida sa kanyang kaibigan na kumpirmahin kung ang kanyang biglaang nagpakitang fiant ay si Tidis talaga. Ipinakilala ni Kao Tide ang kanyang programa, Go For It, Give a Good Husband, at ang mga bahagi nito na may kinalaman sa fitness at pagiging may bahay. Negotiations para sa business deal, kung wala ng tanong, kukunin na ng bawat isa ang isang set ng damit. Ipinagmalaki ng isang lalaki doon na 3 beses na siyang sumali sa contest na ikinatuwa ng kanyang asawa sa loob. Sinabi niya na kung mananalo siya ng unang gantimpala, makukuha niya ang premyo. Biglang may tumawag sa lalaking bida sa isang silid. Sa loob ay si Jiang Aisi at naalaala niya ang sinabi niya sa ospital. Galit na tinanong ni Tidis ang kabilang partido kung maaari ba siyang tawagin anumang oras. Mayabang na sinabi ni Jiang Aisi na karangalan niya iyon. Nang marinig iyon, binalaan ng lalaking bida si Jiang Aisi na huwag gawin ang gusto niya ng padalos-dalos. Dahil alam niya na isa siyang convicted killer. Pagkatapos, kumalma siya at nagtanong kung sino ba talaga ang kabilang partido at bakit siya nilalapitan. Agad na tinanong ni Tidis kung sino sa tingin ng babaeng bida ang kanyang sarili. Kung gusto niyang makikipaglaro siya hanggang sa huli. Pagkatapos ay pumunta ang 4 na asawa sa isang silid kung saan ipinaalala sa kanila ng isang lalaki na maglaro ng maayos dahil tiyak na nanonood ang mga asawa sa kung saan. Pagkatapos ay lumapit si Kao Tide at ipinakilala ang unang round pipili ang lahat ng damit upang subukin ang aesthetic ng mga lalaki. Habang pumipili ang lahat, nanatiling nakatayo si Tidis at nanonood na nag-usisa sa mga asawa sa loob. Nang matapos na ang lahat sa pagpili, saka palang umakyat si Tidis at pumili ng damit. Tinitigan niya sandali ang kanyang lumang damit, ito rin ang pinakahihintay ni Jiang Aisi. Ngunit mabilis na dumaan ang lalaking bida at pumili ng ibang damit na ikinadisappoint ni Jiang Aisi. Pagkatapos ay ang show ng mga asawa. Nagsimula sa asawa ni Inbi Nam na maisuot na hot pink suit na may temang ang mga lalaki ay minsan ring mahina. Sa pagkakataong ito, pinaalalahanan din ng mga babae sa loob si Inbi Nam. Ngunit syempre, ipinagmamalaki pa rin niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay lumabas si Jess Giaho, ang asawa ni Kiren Twitsan, na maisuot na school uniform na ikinatayo niya at labis na pinuri. Nagsalita si Jess Giaho tungkol sa temang ako ang pangalawang kabataan mo dahil maraming first love noong high school. Pagkatapos, sumigaw si Jess Giaho ng malakas sa pangalan ng kanyang asawa at sinabing kahit hindi siya ang una mong pag-ibig, sisiguraduhin niyang mararamdaman mo palagi ang pag-ibig na iyon na ikinatuwa ni Kiren Twitsan. Ngunit sa mata ng ibang mga babae, ang mag-asawang ito ay labis na nakaka-cheesy. Ang pangatlong lalaki, si Tirek Vance Moon, ay direktang sumayaw ng Mew 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 dance, ang stupid na pusa, matamis na kaibig-ibig, kuti patuoti, cheesy. Si Kim Dineth Himes, ang kanyang asawa, ay namula sa loob at umamig na ang kanyang asawa, na parehong cheesy at cool, ay medyo kinakabahan kaya hindi perpekto ang sayaw. Makikita na ang mga asawa ay naghanda ng husto upang makuha ang pagmamahal ng kanilang mga asawa. Pagkatapos, ang cool na lalaking bida ay nagtanghal ng wild boy performance, naghubad at nag-iwan ng manipis na damit sa katawan. Si Jiang Afi ay napahiya rin sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay agad siyang pumunta kay Tidis para balaan siya. Hindi lamang hindi siya natakot, nagbanta pa ang lalaking bida sa kanya dahil alam niya ang sikreto ni Jiang Afi. Nang tingnan ang mga resulta ng unang round ng kompetisyon, nakita na ang puntos ng lalaking bida ang pinakamababa. Pagkatapos, sinimula ng 4 na lalaki ang cooking competition sa ilalim ng paghanga ng kanilang mga asawa. Nang makita na inaatake ang pagluluto ng kanilang mga asawa, pinagtanggol din ng mga asawa ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sadyang naglagay si Tidis ng maraming asin sa noodles para makaganti sa babaeng bida. Nang tikman ni Jiang Aisi ang noodles na niluto ng kanyang fian, bigla niyang naalaala ang nakaraan, ang araw kung kailan sila pa ng lalaking bida ay nagmamahalan pa at gumawa si Tidis ng isang napakaalat na noodles. Naalaala rin niya ang isang kwento na kung ayaw mong kalimutan ka ng iyong kasintahan, maglagay ng maraming asin sa kanyang noodles. Nang makita ang mangkok ng noodles, sigurado si Jiang Aisi na ito ay si Tidis na nagpatulo ng kanyang luha. Nag-usisa ang mga kaibigan niya nang makita si Jiang Aisi na umiiyak habang kumakain ng noodles, kaya tinikman nila ito, ngunit napakaalat nito at hindi makain. Tiningnan ni Tidis ang screen at nang makita si Jiang Aisi na umiiyak at kumakain ng noodles, nalaman niyang naaalala pa rin niya ang kanilang vow. Mahal pa rin ni Jiang Aisi, kaya bakit niya sinaktan ang kanyang sarili. Nagtaka siya kung mayroon
mayroon bang nakatagong kwento sa likod nito. Sa kabilang banda, tumakbo ang babaeng bida at hiniling na tulungan siyang baguhin ang mga patakaran para sa susunod na rounds. Nang tingnan ang resulta ng ikalawang round, umangat ng isang baitang ang puntos ng lalaking bida. Ang ikatlong round ay husband capacity recognition. Magtutulungan ang mag-asawa upang makilala ang uri ng alak sa mesa. Ang mga patakaran na ibinigay ni Jiang A ay medyo mahirap para sa mga asawa na hindi umiinom. Nang dumaan si T.F. Tinted, narinig niya ang pag-uusap ni Kim H.N. at ng kung sino. Binanggit niya si Gi Gixuin at tinanong kung nilinis na ba ng taong iyon ang mga dokumento ng aksidente sa kotse noong taong iyon. Pagkatapos, hinila ng lalaking bida si Gi Hilong sa isang sulok para pakinggan ang recording ni Jiang A na umaamin na pumatay siya. Itanong niya ang detalye tungkol sa aksidente sa kotse ni Jiang Mui. Ngunit Baekryong lang ang nagbunyag pagkatapos sabihin na may kinalaman ito sa kalinisan ni Mui. Sabi ng resulta ng investigasyon na ang bida ay nakainom kaya napagkamalan niya ang preno sa gas pedal na naging trahedya. Lihim na naisip ni Shen Jingchen na hindi naman uminom si Mui noong araw na iyon, paano niya ito nagkamali. Sigurado siya na may kakaiba pa. Sa gilid na ito, lihim na tumayo si Zheng Hongyuan sa labas ng pinto upang tumingin kay Hiu Chuan, ngunit hinarangan siya ni Baekryong. Nang kukunin na niya ang kanyang telepono na may takip na kutsilyo upang tumawag, natakot siya at tumakas. Sa loob, nagtanong si Mui tungkol sa mangkok ng pansit sa lalaking bida, ngunit nagkunwari siyang wala siyang alam. Sa sandaling sinimulan ang pagtikim ng wine, ito ang oras na ipinakita ni Shen Jingchen ang kanyang kakayahan. Mabilis niyang inayos ang mga wine sa kani-kanilang lugar. Sanay na pinunasan ni Jingchen ang wine glass at tupiin ang napkin ayon sa nakasanayan niya na ikinabigla ni Jiang Mui. Sigurado siya na ito si Jingchen dahil hindi maaaring magkamali sa ganoong maliliit na detalye. Nagtanong si Mui tungkol sa kanyang totoong pagkatao, ngunit tumanggi pa rin ang lalaking bida. Sinasabi niya lang na siya ang fiant at gusto niyang malaman at tulungan si Mui na mapawalang sala sa aksidente 3 taon na ang nakalipas. Sa gilid na ito, nagmamalaki si Hanjaya Hao tungkol sa kanyang pamamaraan ng pagsusuri sa wine nang ipinahayag ng loudspeaker na nakakuha ng perpektong marka ang lalaking bida at pansamantalang nangunguna. Dahil dito, galit na sinubukang tikman ni Gyao ang alak para magkaroon ng pagkakataong manalo ng premyo para sa kanyang asawa. Ngunit sa sobrang pagsisikap ay nauwi sa kamatayan ang kanyang sarili. Sa huli, hinimatay ang kaibigan dahil sa kalasingan. Si Gen Ngun, na nasa labas, ay sumasakit ang ulo dahil hindi niya forte ang round na ito nang lumapit si Tintin. Humingi ng tulong ang pangunahing lalaki upang maihatid siya ni Gen Ngun para makipagkita kay Kim Ding-Mei upang mag-alok ng alak. Siya nga pala, ilalagay niya ang baso ng alak sa tamang lugar para makamit ng kalaban ang unang gantimpala. Naisip ni Gen Ngun na makatuwiran ito kaya agad siyang pumayat. Pumasok ang pangunahing lalaki upang mag-alok ng alak at nagtanong kung saan na sila nagkita na nagpagulo sa babae. Nakita ni N. Fidnes na kawili-wili ang taong ito kaya pinaalis niya si Gen Ngun para kausapin siya ng pribado. Ngunit ito ay nakakainis kay Gen Ngun at hinila niya ang babaeng bida para tingnan ang kanyang kasintahan na umaakit sa ibang babae. Galit din na umalis si Gen Ngun sa kompetisyon dahil sa pagiging malandi ni N. Umalis din sa kompetisyon si Gyao dahil sa kalasingan kaya isa na lamang ang kalaban ng pangunahing lalaki. Dahil dalawang lalaki ang nag-withdraw mula sa kompetisyon sa nakaraang round kaya hindi sila nairanggo. Ang asawa ay tatayo sa anumang posisyon sa likod ng puting belo. Tatakpan ang mata ng asawang babae at gagamitin ang kanyang kamay upang hulaan kung sino ang kanyang asawa sa gitna ng isang grupo ng mga lalaki. Ang unang makahula ay makakakuha ng 0 puntos. Nagpunta ang dalawang asawang babae upang suriin ang bawat isa. Kahit na nadaanan ni A ang kanyang minamahal, tama pa rin siyang pumili kay Tintide. Sa paghaharap nila, pareho silang naluha sa emosyon. Lihim na nagtanong si A kung bakit niya ito nakilala, ngunit ayaw pa ring magpakilala ni Tintide dito. Sinabi rin sa sarili ng pangunahing lalaki na kailangan niyang mamuhay sa ilalim ng ibang pangalan upang makuha muli ang kalinisan at tulungan si E. Sa pansamantalang pagkakawala lamang hindi na muling masasaktan ang kanyang minamahal. Iniisip niya kung gaano katagal pa siya mananatili sa katawang ito. Kahit kamuhian o kalimutan ni A ang pangalan ni Tinkidith, ayos lang. Naalala niya ang mga maikling sandali na magkasama sila at tila naramdaman ni A ay ang init ng pag-ibig mula sa kabilang panig. Isang bagay na matagal na niyang inaasam sa loob ng 3 taon. Ngayon, nakatayo si A sa harap ng kanyang minamahal, ngunit hindi niya ito mahawakan. Ang hindi niya pagyakap at paghalik ng hayag ay labis na nagpasakit sa kanyang puso. Nakaupo si A sa kotse habang tinitingnan ang mga larawan nang bigla niyang maalala si Keith Ilong noon. Ilang araw na, naaamoy ni Aisay ang pabango na iyon kay Director Kim. Nagustuhan ni Keith Ilong ang kwento ng kausap, nagtataka kung maganda ba ang taong iyon. Ibinigay ng babaeng bida ang ilang larawan kay Keith Ilong, na natigilan at agad na huminto sa pagpreno. Hindi makapaniwala na ang babae sa larawan ay mainunal sa lig. Pinakalma ni Aisay ang kausap dahil ang larawan ay hindi pa rin makapagpapatunay na iyon ang kapatid ni Keith Ilong. Kung ito ay totoo, iimbestigahan nila ito. Pag-uwi, naglabas ng alak ang babaeng bida nang dumating si Igik Swing. Nagbuhos siya ng isang baso sa
bawat isa upang ipagdiwang ang pagkapanalo nila ng unang pwesto. Ininom nilang dalawa at nagtitigan at sa simula pa lang ay nakilala na ni Aisay na si Tin Tidit ang nasa harap niya. Nang magtanong siya ay natigilan ang pangunahing lalaki at hindi inaasahan na nakilala na siya ng kausap, ngunit ayaw niyang sabihin ito kaya umupo siya. Gusto ng babaeng bida na ang nasa harap niya ang magbuhos ng alak para sa kanya. Nang makita niya ang galaw na iyon, lalo siyang nakasiguro na si Tin Tidis iyon dahil siya lamang ang may ganitong gawi. Ipinaliwanag ng lalaki na iyon ay isang matagal ng nakasanayan na itinuro ng kanyang guro. Tungkol naman kay Tin Tidit, hindi niya kilala ang taong iyon at baka pinili siya ni Aisay noon dahil hindi niya malilimutan ang kanyang dating kasintahan. Dahil mukhang gusto ng kausap ang alak, binigyan siya ng babaeng bida ng isang buong bote. Inisip ng pangunahing lalaki na sa tamang panahon ay sasabihin niya ang lahat sa kanya at kinuha ang bote ng alak at iinumin sana, ngunit pinigilan siya ni Aisay. Sa huli, mula ngayon ay kakanselahin na nilang dalawa ang kontrata dahil ayaw na nilang magpatuloy sa pag-ugnay. Bumalik ang babaeng bida sa kanyang silid at niyakap ang kanyang sariling larawan at si Tin Tidit nagtataka kung ano pa ang tinatago niya kay Aisay sa buong buhay nila. Niyakap ni Aisay ang larawan sa kanyang dibdib at humagulgol dahil alam niyang bumalik na siya, ngunit bakit pakiramdam niya ay lalo silang lumalayo sa isa't iisa. Kinabukasan, bumaba si Gihilong, may dalang papel ng resulta ng pagsusuri na nagpapatunay ng kaugnayan ng dugo at ipinakita sa babaeng bida. Ngayon, gusto lang ni Gihilong na mahanap ang kanyang kapatid sa dugo para agad na makipag-ayos. Nang magtanong, nalaman niyang ang dating sugat sa likod ng babae ay kagagawa ng taong iyon. Ikinuwento ni Gihilong kung paano siya binubuli ng kanyang kapatid na babae noon at inagaw pa ang pagmamahal ng kanilang mga magulang. Pagkatapos, inutusan ni Aisay ang mga empleyado na ayusin ang mga upuan bilang paghahanda sa mga darating na bisita para sa auction. Biglang lumitaw ang pangunahing lalaki at sinabi niya na kinansela na niya ang kontrata, kaya bakit makapal pa rin ang mukha nitong pumunta dito. Ibinanggit niya ang tungkol sa pagiging magkasintahan pa rin nila at hindi pa ito na ipapahayag sa publiko upang kontrolin si Aisay. Biglang dumating si Aisay Chu upang makipagkamay at batiin si Direktor Gyang. Agad na hinawakan ni Tin Tidit ang kamay ng lalaki at niyakap pa ang babaeng bida. Pinigil ni Aisay ang mga bisita at hindi nagsalita at nang matapos ay agad niyang hinila ang kausap palabas para mag-usap. Sakto namang itinulak siya ng lalaki at isinandal sa dingding at si Gihilong na naghahanap sa kanyang kapatid ay nakita ang tagpong iyon at agad na nagulat bago umalis. Sabi ng pangunahing lalaki na ang pagkansela ng kontrata ay maaari lamang niyang aprobahan kapag masaya na siya. Ang auction ay nagpatuloy ng napakaganda. Ang huling item sa auction ay isang Sri Lanka diamond ring at pareho silang nagulat nang makita ito. Hindi maintindihan ng babaeng bida kung bakit iyon ang singsing. Baka may nagbigay ng clue. Nagingit-ngit si Tin Tidis kung bakit naglakas loob si Gyang Aisay na i-auction ang singsing na ginamit niya sa pag-propose noon. Sa huli, si Direktor Kim ang naging panauhing nagbigay ng pinakamataas na halaga at nanalo sa diamond ring. Nagtitigan silang dalawa nang hindi nag-uusap at galit lang na pumalakpak bilang pagbati. Sinabi ni Direktor Kim sa mga reporter na ang pagbili niya ng singsing na ito sa mataas na presyo ay walang espesyal na dahilan kundi gusto lang niyang pasalamatan si Aisay sa pagtulong na mahanap ang kanyang kapatid na babae sa dugo. Si Gihilong, na kumakain ng cake at may kalat sa bibig, ay lumingon at tumingin ng masama. Nagulat ang lahat dahil alam nilang laging idinedeklara ng pamilya Kim na isa lamang ang nag-iisang anak na babae ni Gyang. Ngunit ang totoo, mayroon siyang nakababatang kapatid na babae sa dugo na nawala noong bata pa at iyon mismo ang assistant ni Direktor Gyang na nagngangalang Gihilong. Agad na humarap ang reporter upang tanungin ang babaeng bida at si Gihilong upang kumpirmahin kung totoo ba ang pagkakakilanlan. Biglang lumitaw si Kikedi at hinamak ang babae dahil sa pagiging desperada sa pera. Hindi ba't in-auction lang niya ang singsing ng engagement ng kanyang dating kasintahan ni Eve? Sumigaw si Kid at nagpaalala kay Direktor Kim na ang singsing na iyon ay may dugo ng dating kasintahan niya. Nagalit si Direktor Kim dahil sa kamalasan kaya gusto na lang niyang ibigay ang singsing at ibalik sa babaeng bida at hindi na kailangan pang ibalik ang pera at agad siyang umalis. Dinala si Jiang Xingxin ng matinding takot pagkatapos, hindi maintindihan kung bakit naroon si Shen Xingchen ngayon. Nalaman niyang si Hizichuan ang taong iyon at hindi siya at matagal nang patay si Xingchen. Natatakot pa rin siyang hindi makapaniwala sa madaling bagong pagkatao ng binata kaya mas maingat siyang mag-imbestiga. Sa labas, naglalakad ang bidang lalaki nang bigla siyang makita si Jinjai na lumabas sa silid na iyon kaya nagtago siya. Agad siyang nagpunta sa silid at kumatok at pala si Xingxin ang nasa loob. Nagulat din ito na pagkatapos niyang banggitin ang binata, agad itong lumitaw. Magkasama silang umupo at nag-usap. Gusto ni Xingxin na tanungin muli kung ang kausap niya ay si Hizichuan talaga. Nang marinig niya ang kumpirmasyon ng binata, gusto niyang makipagkalakalan. Ginagamit ang sekreto ni Muyi upang makipagpalitan ng katotohanan mula kay Xingchen. Alam ng bida na isisiwalat lahat ng kanyang kasintahan ang tungkol sa anuman niyang nalalamang sekreto, kaya nagbalak
balak na siyang umalis nang ibinunyag ni Xingxin na nakapatay ng tao ang bidang babae. Napahinto si Xingchen, lumingon, at nakita ang kalaban na nag-abot sa kanya ng katibayan sa papel na may kumpirmasyon at pulang selyo pa mula sa pulisya. Parang hindi siya naniwala, ngunit nagdagdag pa si Xingxin ng isang litrato upang patunayan na totoo ang bagay. Hindi inasahan ng bida na hawak ng binata ang ebidensyang ito at naalala niya ang nakaraan. Narinig niya na lihim na kausap ni Mui ang isang tao tungkol sa kanyang pagkapatay, ngunit narito na naman siya at magkahawig pa silang dalawa. Ang sabi niya sa isang tao, sigurado ba siyang malinis na ang pagkakakabaon sa nangyari noong taon na iyon? Hula ni Xingxin na si Xingchen ang kausap niya at ang pagkatao ni Zichuan ay panakip-butas lang, tama ba? Mariing itinatanggi ng bida at alam niyang siya ang nagbigay presyo sa singsing sa subasta ngayon. Nandito siya ngayon upang ipakita kay Xingchen ang tinatawag niyang ebidensya. Ang ganyang pag-ugali ay nagpapahinala sa iba sa kalaban. Nagkunwari si Xingxin na walang alam, ngunit liliwanagin din kung sino talaga siya. Maya-maya, dinala ng bida ang ebidensya upang kausapin si Mui. Nang makita ang bagay, natakot ang bidang babae at alam niyang nasagasaan niya si Xingchen noong taon na iyon. Kinabahan at nanghina siya, gusto lang niyang mag-sorry kay Xingchen dahil sinaktan niya ito. Pinaalala ng bida sa kanya na hindi siya uminom noong aksidente. Naalala ni Mui na nagmamaneho siya noon habang tinitingnan ang singsing pang-propose, kaya hindi niya sinasadyang nasagasaan si Xingchen at agad siyang umiyak ng malakas. Dahil sa matinding takot, ayaw niyang mailumapit sa kanya dahil alam niyang kinumpirma na ito ng Dr. Chan ng ilang beses. Agad siyang yakap ng bida upang kalmahin. Sa wakas, nagsalita na siya, ngunit umaasa siyang makikinig siya ng mahinahon ngayon. Ang mga susunod na salita ay baka hindi paniwalaan ng bidang babae si Xingchen ay nasa katawan ng ibang tao ngayon, tiyak ang kanyang kakambal na kapatid. Ang mga alaala ni Mui ay nandoon pa rin at inulit niya ang tungkol sa kanilang nakaraan upang mas kumpirmahin. Natigilan ng bidang babae, hindi makapaniwala na talagang bumalik na si Xingchen at umiyak na parang sanggol. Nag-usap silang dalawa tungkol sa nangyari. Si Mui ba ay nagbalik tanaw sa mga alaala sa pamamagitan ng hipnotismo ni Dr. Chan. Sa kabilang banda, nagmamadaling hinahanap ni Jinjai si Xingxin dahil sa isyu ng pag-ikot ng puhunan. Hiningi niya sa kalaban ang 3 milyong yuan para bumili ng impormasyon. Posibleng lumitaw ang mga bagong alaala sa aksidente sa sasakyan ng bidang babae. Puno ng kumpiyansa, hinayaan ni Xingxin si Dr. Chan na magsalita ng malaya tungkol sa lahat at huwag isiping makakatakas dahil magkasama na sila sa iisang bangka. Pero naglakas loob pa siyang bantaan ang binata. Napagtanto ni Jinjai ang kanyang pagkakamali at agad siyang lumuhod, humihingi ng pagkakataon, ngunit mahigpit na tumanggi si Xingxin. Dahil wala nang magawa, inilabas niya ang huling alas, ang recording ng kanilang pagtutulungan 3 taon na ang nakalipas. Sa huli, natakot din ang binata dahil kapag narinig ito ng kanyang nakatatandang kapatid, hindi na magiging maayos ang buhay niya. Maya-maya, pinuntahan ni Xingxin si Director Kim upang makipag-usap tungkol sa recording at balak niya itong bigyan ng pera. Ngunit may naisip siyang ideya, kaya kinuha niya ang mga bagay na kailangan niya at hinayaan si Director Kim na asikasuhin ang lahat ng natitira. Samantala, kalmadong nagdidilig ng halaman si Dr. Chan nang makita niyang dumating ang bida. Maghahanda pa sana siyang bumati nang biglang sumugod si Xingchen at sinuntok siya ng ilang beses. Gusto niyang ipagtapat ng kalaban kung bakit nito hinipnotismo si Mui at kung bakit laging may alaala ng pagpatay. Alam niyang hindi marunong uminom ang babae pero may alaala ito ng pagmamaneho ng lasing. Nagpumilit si Jinjai na ipagtanggol ang sarili na wala siyang ginawa, hinipnotismo lang niya ang bidang babae para maalala ang sandaling iyon. Nang makita ng bida na matigas pa rin ang ulo nito, agad niyang ginamit ang kurbata para sakalin ito at piliting magsalita. Nang malapit na siyang mamatay, isinawalat din sa wakas ni Dr. Chan na ang lahat ay utos ni Xingxin. Inilabas ni Jinjai ang ebidensya, ang recording pen ng kanilang pinag-usapan kanina, at ibinigay kay Xingchen bago siya nakaligtas. Pagkatapos makinig, sinuntok siya ng bida bilang ganti para kay Mui bago umalis. Samantala, kasama ni Director Kim ang kanyang nakababatang kapatid sa panayam tungkol sa pagkuha ni Bailong sa Kim Group. Naniniwala siyang ang pagpasok ng kanyang kapatid ay magdadala ng maraming oportunidad at hamon sa Kim Group. Habang nagpapa-interview silang dalawa, nakita ni Director Kim si Xingxin na kumakaway mula sa malayo. Kaya, umalis agad siya at iniwan si Bailong upang makipag-usap sa iba. Ayaw din niyang magsalita, kaya tatapusin na ang panayam ngayon. Nagkita ang dalawa at ipinagbigay alam ni Xingxin na tumakas na si Jinjai at hindi na malaman kung nasaan. Nagtalo sila, ngunit hindi nila alam na narinig na silang lahat ni Bailong mula sa likuran at agad siyang nagpadala ng mensahe kay Mui. Sa bahay, nag-aalala ang bidang babae at paulit-ulit na tumatawag kay Dr. Chan, ngunit hindi niya ito maabot. Biglang bumalik si Xingchen at agad niyang ibinalita ang pagkawala ng lalaki sa kanya. Pinakalma siya ng bida at inilabas ang recording pen upang pakinggan ni Mui. Hindi makapaniwala ang bidang babae na magagawa iyon ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit malinaw ang ebidensya, kasama pa ang mensahe ni Bailong. Kaya naman, detalyadong ipinayo ni Xingchen ang mga bagay na dapat niyang gawin upang masiguro ang tagumpay. Gayunpaman, may isa pa ring tao na maaari nilang subukan muna. Maya-maya, ginanap ang party ng pamilya Kim para salubungin ang pagbabalik ng nakababatang kapatid. Lumapit silang dalawa kay Director Kim at nagtanong dahil gusto nilang makita si Bailong ngayon.
noon. Ngunit nagmayabang ang babae na nagbigay siya ng villa at iba pa, kaya di ngayon ay nag-enjoy ang kanyang kapatid kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang dalawa ay nagpalitan ng matatamis na salita, ngunit alam nilang puno ng panunuya ang kanilang kalooban. Noong gabing iyon, sumusukat si Director Kim ng alahas at naghihintay kay Xingxin dahil tiyak na hahanapin ng mga taong iyon si Bailong. Kaya naglakad silang dalawa sa gubat at nagdala siya ng isang buong bag ng mga gamit na puno ng lagari at kutsilyo. Nang gabing iyon, pag uwi nila, dinagana ng bida si Muli at sa pilitang hinalikan. Naghalikan silang dalawa ng marubdob at pumasok sa banyo, kung saan huminto si Xingchen at sinabihan ang babae na may kamera na nanonood sa labas. Samantala, hawak ni Director Kim at Xingxin ang kutsilyo sa gubat habang nanonood sa kamera. Wala silang nagawa kundi humiga ng hindi gumagalaw, nang biglang lumingon si Xingchen at hiniling sa bidang babae na umarte kasama niya sandali. Hindi rin nagpahuli ang babae at nang magsimula siyang umarte, kailangan niyang gawin itong makatotohanan. Nanonood si Xingxin at hindi makapaniwala na naglalampungan silang dalawa. Sinermonan siya ni Minmin na mag-concentrate at tingnan ng mabuti, baka nagpapanggap lang sila. Kinaumagahan, nagising si Director Kim at nakita si Xingxin na tulog din, kaya agad niya itong ginising at sinermonan dahil hindi nagbabantay sa kamera. Nagulat silang dalawa nang makita na ginagawa pa rin nila iyon hanggang umaga. Maya-maya, pinuntahan ng bidang babae ang kanyang nakababatang kapatid at hiniling na samahan siya upang makita si Bailong, ngunit nakalimutan ng binata ang kanyang pitaka sa itaas, kaya kailangan pa niyang kuhanin. Samantala, lihim na pumasok ang bida sa silid ni Director Kim upang makapaglagay ng listening device. Biglang bumalik si Minmin at naghinala na may masamang dahilan si Xingchen sa pagpunta doon. Mabilis siyang gumawa ng honey trap upang makalapit sa babae at makapaglagay ng listening device sa ilalim ng lamesa. Pagkabalik ni Xingchen para kunin ang kanyang gamit, nagulat siyang nakita ang dalawa na naglalambingan. Inutusan niya ang bida na bitawan si Director Kim, ngunit sinigawan siya ni Minmin kaya tumahimik siya. Pinabayaan ni Xingchen ang dalawa na mag-usap at umalis agad. Samantala, masayang nakahiga si Bailong, kumakain ng cake at nanonood ng scene, lubos na nag-enjoy. Bigla niyang narinig ang pag-uusap ng mga gwardiya tungkol sa pagkakulong kay Bailong sa basement ng bahay ng pamilya Kim nang hindi niya alam. Naghanap siya ng paraan upang makaalis, ngunit napaligiran at hinarangan siya ng iba pang gwardiya. Kung ganito, tiyak na hindi na siya makakatakas. Nang bumukas ang elevator, si Bailong ay masayang nag-i-enjoy sa kanyang lollipop, ngunit nasa likod niya ang dalawang malalaking bodyguard na binugbog hanggang sa kailangan nilang matulog upang magpalakas. Samantala, si Jiang Xingxin ay bumaba at sinabing walang sasakyan dahil hiniram ng kaibigan. Ngunit hindi iyon ang katapusan dahil ibinigay agad ni Jiang Mui ang kanyang sasakyan sa nakababatang kapatid upang magmaneho patungo kay Bailong. Sa loob ng sasakyan, si Jiang Xingxin ay labis na kinakabahan at pinagpapawisan. Iniisip ang mga salita ni Jin Minmin na huwag siyang maging malambot dahil sa kahiyang dinanas sa loob ng maraming taon. Sa bahay, ang bida ay naghahanda ng lumabas nang biglang dumating si Director Kim. Alam kong walang tao sa bahay ngayon kaya gusto kong bilisan ang bagay na hindi ko natapos kanina. Tinanggihan ni Shen Jingshen na may paggalang at sa totoo lang, kung wala si Jiang Mui ay hindi niya makakalimutan ang isang mahusay na babae tulad ni Jin Minmin. Napagod si Director Kim nang marinig iyon at sinabi na, matagal na kaming magkakilala ng bida, hindi lang alam ni Jin Minmin. Ikinuwento ni Director Kim nang maihinanakit ang kanilang kwento noong bata pa sila sa kabilang panig at gusto lang niyang tiyak na malampasan si Jiang Mui. Bakit kahit ang kanyang kasintahan ay nakahanap ng mas mabuting tao kaysa sa kanya? Gustong kanselahin ni Jin Minmin ang kasal sa bida, ngunit ayaw niya itong gawin ng mabilisan at pumasok sa banyo upang maghanda. Tiningnan ni Shen Jingshen ang salamin at pumili ng matatalim na sandata. Sinubukan kung alin ang pinakakomportable hawakan. Biglang pumasok si Director Kim na naging dahilan upang magkunwari ang bida na nagtatanghal ng isang sword dance para sa kanya. Sa kabilang panig, kinakausap ng bida ang kanyang nakababatang kapatid sa loob ng sasakyan, ngunit hindi ito sumagot. Pagdating sa baybayin, bumaba si Jiang Xingxin para sagutin ang tawag at tumakbo palayo. Kaya di napilitan si Jiang Mui na bumaba at kumuha ng armas para protektahan ang sarili mula sa throne. Sa kasamaang palad, ang laman ng bag ay puro stuffed animals at personal na gamit, ngunit sa kabutihang palad ay may natitirang bubbly wand na ginamit niya pansamantala para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, ang bida ay nagtatanghal ng isang sword dance para kay Director Kim. Masayang tumawa si Director Kim na parang nagpe-perform at biglang lumipad ang mga bodyguard mula sa pinto. Lumabas na nalampasan na ni Bailong ang mga gwardya at papunta na sa huling hamon na walang iba kundi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Dinidiskartehan niya si Jin Minmin at sinisisi ito sa mga bagay na nangyari noon. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin niya ito at gusto pang saktan si Jiang Mui. Masayang tumawa si Director Kim dahil sa iniisip na ngayon ay kailangan na lang niyang hintayin na makuha ang bangkay ng bida. Biglang inilabas ni Shen Jingshen ang kanyang telepono at ipinakita kay Director Kim ang isang video na buhay pa si Yi Thizhan at ngayon ay nasa panig niya. Hindi inaasahan ni Jin Minmin na sa huli ay nabigo pa rin siya. Ang lahat ng ginawa niya ay nasayang. Sa kabilang panig, naghahanap ang bida sa isang mabatong lugar malapit sa dagat nang biglang sumulpot si Jiang Xingxin mula sa likuran at tinutukan siya ng kutsilyo. Ayaw talaga niyang patayin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit hindi siya itinuring ng kabilang panig bilang kanyang totoong
mong kapatid. Paborito din ng tatay si Jiang Mui kaya pinanatili niya ito sa tabi niya at pinatapon siya sa ibang bansa habang si Jiang Xingxin ay isa rin sa pamilya Jiang. Ngunit bakit siya tinatrato ng ganoon? Takot ang bida at sinubukan na lang na pakalmahin ang kabilang panig. Paulit-ulit na sumisigaw si Jiang Xingxin ng mga hinaing sa kabilang panig kaya sinamantala ni Jiang Mui ang pagkakataon na gamitin ang bubble wand para hampasin ang kutsilyo sa kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Si Jiang Xingxin ay napagod at ayaw nang gumawa ng kahit ano dahil alam niyang minamaliit siya ng lahat. Sa mga mata ni Jiang Mui, ang pamilya Jiang ay laging may isang balakid at iyon ay si Jiang Xingxin. Kapag namatay ba siya, magiging perpekto ang buhay ni Jiang Mui. Sa huli, magkasama silang umupo at nag-usap. Kalmado si Jiang Xingxin at sinabi na gusto niyang maranasan ang pagmamahal. Nang makilala niya si Jin Minmin, iyon ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niyang minamahal at protektado siya ng iba. Ikinuwento ni Jiang Xingxin ang mga karanasan niya kasama si Direktor Kim at para sa kanya, si Jin Minmin ang pinakamahalagang tao. Narinig iyon ng bida at nalaman na gusto ng kanyang nakababatang kapatid si Direktor Kim. Kaya gusto niya rin itong tulungan upang malaman kung ano ang nararamdaman ni Direktor Kim para kay Jiang Xingxin. Sa kabilang panig, inaamin ni Jin Minmin ang kanyang mga pagkakamali nang biglang may dumating na mensahe. Narinig ng tatlo na balak ni Direktor Xiao Jiang na saktan ang bida at ilabas ang lahat ng kanyang mga sikreto at kasalanan. Agad na pumunta ang tatlo sa baybayin upang pigilan si Jiang Xingxin na patayin si Jiang Mui. Wala siyang ibang pagpipilian kundi mamatay kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae upang hindi na magdusa pa si Jin Minmin. Sa totoo lang, hindi pa nasasabi ni Jiang Xingxin ang kanyang tunay na damdamin kay Direktor Kim. Totoo na hindi niya kinamumuhian ang kanyang kapatid na babae at hindi siya naglakas loob na patayin siya. Ngunit para kay Direktor Kim, magagawa niya iyon. Umiyak si Jin Minmin at nakiusap dahil ayaw niya talagang patayin ang bida. Ikinuwento ni Jiang Xingxin ang mga sandaling gusto niya laging nasa tabi ni Direktor Kim upang matulungan siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa huli, nagtapat si Jiang Xingxin bago siya tumalon sa ibaba. Umiiyak si Jin Minmin habang napagtanto ang lahat at gusto niyang maging masaya nang hindi na kailangang mawala si Jiang Mui. Sa taong ito, kahit ano pa ang gawin niya, si Jiang Xingxin ay laging nasa tabi niya at nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya. Kaya ngayon, kung magtatapat sila, tiyak na magkakaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Naantig si Jiang Xingxin at binitawan ang kutsilyo at tumakbo upang yakapin ang kabilang panig. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling iyon ay hinihila ang bida at muntik na siyang mahulog sa dagat. Nakita iyon ng bida at agad na sumugod palabas upang itulak si Jiang Mui papasok at siya mismo ang nahulog sa ibaba. Hindi makapaniwala ang bida at umiyak ng husto dahil hindi na niya makita ang anino ng binata. Pagkaraan, ang bida ay nasa malalim na pagtulog. Hindi alam ni Jiang Mui kung bakit matapos ang 3 taon mula nang mangyari ang aksidente, nasa ganito pa rin siyang estado, kaya tinanong niya si Kim. Sinabi ni Kim Jai na unti-unting gumagaling ang kanyang kalusugan at ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagigising ay dahil sa post-traumatic stress syndrome. Naghinagpis ang bida at nais na gumawa ang kabilang panig ng isang bagay upang gisingin si Shen Jingshen. Kahit nagalit siya sa kanya o kalimutan siya, masaya na si Jiang Mui. Sinubukan niya noong nakaraang buwan na gumamit ng isang piraso ng memorya upang bigyan ng pinakamalakas na stimulus ang utak. Ipinapakita ng ulat na nagkaroon ng reaksyon ang brainwaves ni Shen Jingshen. Pinatutunayan nito na matagumpay ang kanilang pagtatanim ng kamalayan. Ngayon, itinuturing ng bida si Jiang Mui bilang ang taong nakabangga sa kanya. Bukod pa rito, kahit na ang matinding emosyonal na paggising ay makapagpapagana muli sa utak ni Shen Jingshen, bakit hindi pa rin siya nagigising? Malamang na mayroon pa rin hindi natapos na gawain sa mundo ng kamalayan ng bida. Malamang na dahil ito sa bida, dahil hindi naniniwala ang lalaki na pinatay siya ni Jiang Mui, kaya ginais niyang manatili sa mundo ng kamalayan upang patunayan na inosente siya. Pagkaalis ng doktor, kinuha ni Jiang Mui na may luha sa kanyang mga mata ang isang kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito upang ilagay ang singsing na gawa sa balat sa kanyang sarili. Matagal na kitang mahal, handa ka bang panoorin ang dagat at mga bituin sa akin? Iyon ang pagtatapat na sinabi ng lalaki sa kanya noong sila ay nag-aaral pa. Matagal naghintay ang bida, kaya ngayon ay gumaganti si Jiang Mui sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang titulo bilang asawa ni Shen Jingshen upang hintayin siyang bumalik.